Tuluyan nang nahulog ang ating bida sa karagatan dahil kay Kaido. Saka sinabi niyang hindi ito magiging si Joy Boy. Sa second floor ay tumakas na sila Nami, habang si Zeus ay hindi na daw kailangan ni Linlin. Saka inutos ni Big Mom kay Hera na kainin si Zeus upang mahigop ang lakas nito. Kaya kinagat na ni Hera ang kawawang ulap. Nagmamakaawa naman si Zeus na pakawalan na lang siya nito. Ngunit ayaw ni Big Mom dahil meron itong bahagi ng kanyang kaluluwa kaya kinagat na naman ni Hera. Sunod ay kinuha ni Linlin si Otama. Sa kanya papatayin ng Straw Hat Pirates kaya napatakbo na lang ang dalawa. Habang tumatakbo ay humingi ng tawad si Zeus kay Nami dahil sinubukan niya itong patayin sa utos ni Big Mom. Pero ayaw na rin sa kanya ni Nami. Kaya sa huling pagkakataon ay nais lumaban ni Zeus kay Big Mom. Kinuha ni Usopp si Otama habang abala si Linlin kay Zeus. Subalit pinisat lang siya nito. Saka tuluyang ipinakain kay Hera. Bago ito mangyari ay binigyan ito ni Nami ng napakaraming black ball pero wala na itong lakas kaya tuluyan na itong nakain. Pinagbabaril ni Queen si Chopper. Ngunit nasuntok niya na naman ang mukha nito. Natuwa pa ang mga bata ni Queen kaya pinatay sila ni Boy Dila. Kaya sinabi ni Chopper na magtago ang mga kasama. Ngunit umatake na si Perospero kaya pinrotektahan sila ni Chopper sa mga palaso. Sunod ay sumugod si Queen patungo sa reindeer ngunit pinigilan niya at gamit ang lakas ay nagawa niyang mabalibag ng 3 beses ang All-Star. Pero natuwa si Queen nang malaman na nanghihina na si Chopper. Samantala tumatakbo si Yamato dala ang ginawa nito. At nakapagtatakang naniwala ang mga engot na si Momonosuke ang hawak niya. Saka sa isang palo lang ay talsik ang mga ito. Samantala binabasa ni Momo ang logbook ng kanyang ama kaya nalaman niyang naging crew ito ni Whitebeard hanggang sa nakilala niya si Roger at nagtungo sila sa Sky Island kung nasaan ang Golden Giant Bell. Nagtungo din sila kay Tom upang ipaayos ang barko ni Roger. Tapos dinalaw nila si Neptune upang makita ang Poneglyph na nandoon. Hanggang sa makarating sila sa zoo para sa isa pang redstone. At sa tulong ni Oden ay nakarating sila sa huling isla na pinangalanan ni Roger na Laugh-Tale. Kalaunan ay sumakit ang ulo ni Momo, at nakikita din sila ng isang spy ni Bao Huang. Agad na natanggap ni Kaido ang report kung nasaan si Momo kaya pupuntahan niya daw ito. Samantala si Hera ang kumain ng mga black ball ni Nami kaya mas lumakas. Tumakas sila Otama kaya nagalit na si Linlin sa bata dahil mang-iiwan daw ito. Kaya inatake sila ni Big Mom gamit ang espada. Ngunit dumating si Kid sa tamang pagkakataon. Tapos binalot nito ang espada ni Linlin at tuluyan siyang binalibag sa sahig. Saka sinabi ni Captain Kid na siya na ang bahala sa Empress. Dahil sumasakit ang ulo ni Momo ay hindi alam ni Shinobu ang gagawin. Samantala dumating na rin sila ni Kinemon. Napakaraming tinamaan ng palaso ni Perospero at dahil dito ay nanghihina na rin si Chopper. Subalit umatake na naman ito ng napakaraming palaso kaya pinrotektahan sila ni Chopper, ngunit nag-aalala pa rin siya kahit na 10 minutes na ngayon ang kanyang transformation. Sa flashback ay binatikos ni Caesar ang Rumble Ball dahil 3 minuto lang ang epekto nito. Giit ni Chopper na natatakot siya sa side effect, kaya sinabi ni Caesar na walang magagawa ang 3 minuto niya sa malalakas na mga kalaban. Sumugod si Chopper pero muntik na siyang tinamaan ng laser beam ni Queen. Muling umatake ng maraming palaso si Boy Dila ngunit binasag niya ang mga ito. Ngunit pinahaba ni Queen ang leeg at kinagat si Chopper. Pero pinilit pa rin ng reindeer na makatakas gamit ang kanyang lakas. Saka matapang siyang sumugod at nakipagtagisan ng lakas. Si Bawang naman ay nag-anunsyo gamit ang mga puppet nito na tapos na daw ang laban dahil nanalo na si Kaido. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga kaibigan ni Luffy. Saka patungo daw si Kaido sa kanila para maglinis ng mga kalat. Kaya kung susuko daw sila ay ito na ang pagkakataon. Nakarating na rin si Kanjuro kaya gumawa ito ng isa pang drawing na Oden. Si Momo ay sumasakit pa rin ang ulo. Nang malaman na may puppet pala si Bawang doon kaya alam na ang kanilang lokasyon. Sa katuluyang umakyat ang fake Oden na ginawa ni Kanjuro. Ngunit alam nila Kiko at Kinemon na si Kanjuro ang nasa likod nito. Nagagalit si Kiko dahil pinatay nito si Doji kaya sumugod ang samurai upang tapusin ito pero naunahan siya ng fake Oden. Saka tinanggal na ni Kanjuro ang disguise. Dahil sa nangyari ay tuluyan na ngang nagpaalam si Okiko kay Kinemon. Kaya naman naglaban sila Kinemon at Kanjuro kung saan napinsala ang mukhang clown. Ngunit ito talaga ang pinakahihintay niyang pagwawakas ng kanyang kwento. Kalaunan ay yumanig ang lugar dahil nagtungo na doon si Kaido. Pinag-utos ni Kinemon na tumakas na sila Momo at Shinobu. Kaya siya ang pinagbalingan ng galit ng Emperor. Nagpatuloy na lumubog si Luffy sa ilalim ng dagat. Samantala nakarating na rin ang Onigashima sa Land of Wano. Habang sa loob ng palasyo ay patungo sila Izo at Kawamatsu sa performance floor. Nainis si Sanji sa balita kaya pinagsisipa ang
ang mga kalaban. Ngunit alam daw niyang ligtas ang captain. Napaiyak naman si Chopper sa kanyang narinig kaya natatalo na siya sa laban. Balak na silang tapusin ni Boy Dila sa pamamagitan ng napakaraming candy arrow. Saka pinalabas ni Queen ang matatalas na mga pangil. Mabuti ay dumating si Sonji at sinipa ang All-Star kaya nagpaikot-ikot ang ulo nito at naging pananggalang sa napakaraming candy arrow. Hindi ito tumigil sa pag-ikot hanggang sa matamaan niya si Perospero at tumalsik sa kisame. Umiiyak si Chopper ngunit sinabi ni Sonji na laging may himala ang kanilang captain. Saka sinipa niya si Zoro patungo sa doktor. At dumating na rin si Marco na kanina ay kalaban si King. Dahil sa napakalakas na atake ni Kaido ay tuluyang natalo si Kinemon. Pero muli itong bumangon para sa Young Master kaya itinusok sa kalaban ang naputol na espada. Ngunit tuluyan na siyang pinatay ng walang awang Emperor. Samantala narinig ni Momo ang boses ni Luffy. Kaya gamit ang puppet ni Bawang ay inanunsyo niya sa lahat na buhay pa ang Straw Hat kaya wag silang susuko sa labanan. Dahil sa sinabi ni Momo ay lumakas ang loob ng mga kakamping. Subalit panandalian lang ang saya dahil dumating na si Kaido. Sinubukang tumakas ni Shinobu kaya inatake sila nito at napatalsik. Umatake rin ng ninja pero balat kalabaw talaga ang halimaw. Saka sinabi nito na wala ng pag-asa ang Land of Wano kaya tanggapin na lang ni Momo ang kamatayan. Nagpalabas na ng aura si Kaido upang tapusin ang dalawa. Samantala tinunaw naman ng ninja ang lupa para makailag sa atake nito ngunit nahulog naman sila ni Momo. Kaya ibinalita ni Bawang na nahulog na rin sila Momo sa dagat. Samantala balak nila Nami at Usopp na magtungo sa performance floor upang mautusan ni Otama ang mga pinakain nila ng Kibi Dango. Nang marinig nila na nagsalita ang baton ni Nami, dumating si Lo kung nasaan sila Big Mom at Kid. Sinabi ni Kid na pinaglumaan na daw ng panahon si Linlin kaya nagalit ito. Giit naman ni Lo na magkaroon sila ng pansamantalang alyansa para matalo ang matanda. Samantala sa Flower Capital ay patuloy ang kasiyahan dahil wala silang alam sa mangyayari. Ngunit ang totoo ay pinagdidiwang pala nila ito para sa mga taong nasawi dahil sa kagagawa nila Kaido at Orochi. Ang CP0 naman ay nagre-relax pa rin sa loob ng palasyo. Giit ni Bawang na dahil sa ginawa ni Queen ay nagtraidor sa kanila ang 3,000 kawal sa performance floor, kaya meron na ngayong 7,000 rebelde laban sa 20,000 kawal nila. Akala ni Usopp ay isa siyang genius dahil nagsalita ang baton ni Nami na ginawa niya. Pero nagpakilala ito na siya si Zeus. At pinaliwanag na nung lumabas siya sa katawan na ulap ay pinahaba ni Nami ang baton, kaya nang kinagat siya ni Hera ay nakapasok daw siya sa loob nito. Pero nagagalit pa rin si Nami dahil muntik na siyang pinatay ni Zeus. Nang makarating sila ay nakita doon si Baohuang. At dumating pa bigla si Alti na inatake kaagad si Usopp upang makuha si Otama. Dahil kasalanan daw ng bata kaya nagtraidor ang maraming kasamahan. Nagulat si Nami dahil nakabangon pa rin ito kahit na inatake ni Big Mom ng malakas na teknik. Ngunit sumugod si Nami at gamit si Zeus ay nasaktan niya ang Tobi Rappo. Saka gumamit si Usopp ng halaman upang makuha si Otama mula sa kalaban upang makaatake sila Nami at Zeus. Samantala narinig din ng mga bata ni Lo ang boses ni Luffy kaya hinanap nila ito hanggang sa makita ang Straw Hat. Si Yamato naman ay nahanap na si Kaido. Saka sinabing hindi niya na ito kinikilala bilang ama. Tagumpay naman na nailigtas ng mga bata ni Lo ang ating bida. Saka nakitang lumobo ang katawan nito sa tubig. At kahit wala silang alam sa pag-rescue ay sinubukan nilang tanggalin ang tubig sa katawan nito. Samantala si Shinobu naman ay gumamit ng sasakyang saranggola kaya nakaligtas ang dalawa. Pero nalulungkot pa rin si Momo sa mga nangyayari. Maging si Shinobu ay nag-aalala sa paglapag ng Onigashima sa Flower Capital. Samantala si Nami ay binigyan si Zeus ng bago nitong katawan. Kaya sinabi ni Zeus na bigyan siya ng bagong pangalan, ngunit pang babae ang naisip ni Nami kaya sinabi ng homies na Zeus na lang ulit ang itawag sa kanya. Pagkatapos ay umatake sila ng kuryente ngunit nakatakas si Alti. Subalit lumiko si Zeus upang tuluyan itong matamaan kaya natalo na nila ito. Nagulat si Bawang kaya aksidente niyang naanunsyo na natalo na sila Page at Alti na ikinabahala ng mga kawal nila. Naisip naman ni Usopp na atakihin si Bawang kaya kinain ito ng malaking halaman. Saka sinabi nito kay Otama na utusan ang mga pinakain nila ng Kibi Dango na lumaban para sa kanila. Ngunit nang sumigaw si Queen ay natakot ang bata. Samantala si Jinbei ay pinagtutulungan ng grupo nila Who's Who. Si Frankie ay kalaban pa rin sila sa Saki. At si Dogstorm ay kaharap naman ng grupo ni Jack. Kalaunan ay dumating ang gifters kaya natuwa ang mga bata ni Kaido. Ngunit dahil nakakain ng Kibi Dango ang mga ito ay sumunod silang lahat sa utos ni Otama na kalabanin sila Kaido. Dahil dito ay inatake ng isang gifter si Queen. Ang gorilla naman ay inatake ang mga kasama. Kaya nagsimula na ang lahat ng gifters na kalabanin ng mga sariling kawal dahil sa utos ng kanilang master. Samantala nag-transform si Kaido at sinabing wala nang kakampi si Yamato dahil patay na sila Momo at Luffy.
Sagot nito na alam niyang hindi basta mamamatay ang mga ito, kaya gagawin niya ang lahat para mapaalis ang ama at makapaglakbay siya sa karagatan. Dahil dito ay nagbanta si Kaido na hindi siya pagbibigyan. Giit ni Yamato na pipigilan niya ang ama hanggang sa makabalik si Luffy kaya nagsagupaan sila ng mga lakas na nagpayanig sa buong paligid. Dahil sa utos ni Otama ay pinagsisipa ni Hamlet ang sarili niyang mga tauhan. Pinagtutulungan pa rin si Jinbei. Pero nang marinig nila ang utos ni Otama ay lumaban si Poker para sa kanyang bagong master. At sa iba't ibang parte ng lugar ay lumaban ng mga gifters para kay Otama. Maging ang mga bata ni Sasaki ay kumampi na rin kay Frankie. Ang isang baboy ay pinagtanggol ang isang samurai. Saka nagpatuloy sa paglaban ng gifters dahil kay Otama. Natuwa sila Nami at Usopp dahil malaking tulong ang nagawa ng bata. Ngunit inatake sila ni Queen ng napakalakas na laser beam tapos nadapa pa si Usopp. Mabuti ay dumating si Sanji para iligtas sila at sa loob ng bunganga ni Queen tumama ang atake. Nagalit si Queen at inilabas ang lahat ng mga sandata sa kanyang modified na katawan. Tinanong pa ni Sanji kung magiging ayos lang ba si Zoro. Pero lumiit pala ang reindeer dahil sa side effect ng 10 minutes na Rumble Ball. Saka siya umilag sa atake ni Queen. Tapos pinagbabaril pa siya ng mga sandata nito. Giit ni Dr. Miyagi na napakaraming nabali na buto ni Zoro. Kaya sinabi ni Dr. Miyagi na meron silang drug na napakabisa upang muling makalaban ng swordsman. Ngunit nababahala sila sa napakatinding side effect nito. Giit naman ni Zoro na gawin na lang nila ito dahil kailangan talaga siya sa laban. Sinabi ni Bahuang na nasa 300 daw na gifters ang sumali sa panig ng Straw Hat. Kaya ngayon ay hinahabol ng mga kawal si Otama para patayin. Lalaban sana si Nami gamit si Zeus, pero tinusok ni Daifugo isa-isa ng laso ng mga ito. Saka nagtungo si Speed upang may masakiyan sila, pero hindi kasali si Usopp. Nang dumating si Gazelman na nakita daw si Kamochayo. Inilabas na ni Husho ang mixing espada pero may ginamit siyang tricks kaya mabilis itong kinontra ni Jinbei. Kaya gumamit na lang si Husho ng Tempest Kick sa Fishman. Naisip ni Jinbei na parang si Husho ang nabalitang nakatakas sa kulungan na dating miyembro ng CP9. Nagsimulang mag-transform si Husho saka inamin siya nga ang tinutukoy nito. Pero ngayon ay masaya na daw siya bilang tauhan ni Kaido. Saka ito tumalon at umatake ng Fang Pistol, mabuti ay nakailag si Jinbei. Napag-alaman na may galit pala si Husho kay Luffy dahil kinain nito ang gum-gum fruit na ninakaw ni Shanks. Inatake nila Gazelman at Daifugo ang mga kalaban na nais patayin si Otama. Kaya nang sabihin ng master nila na kaibigan niya ang mga ito ay natuwa ang dalawa. Kaya nagpatuloy sila sa pagprotekte sa kanilang young master. Lumabas naman si Zeus at nakikiusap ito na tanggapin ulit siya ni Nami. Pero ayaw ng dalaga dahil gagawin niya daw itong partner in crime. Kaya kinuryente nito ang maraming kalaban sa paligid. Nananalo ang mga tauhan ni Momo sa battlefield. Kaya nalaman ng CP0 na ang laki na nang nabawas sa puwersa ni Kaido. Nalaman ni Jinbei na si Husho pala ang nagbabantay noon sa gum-gum fruit na ninakaw ni Shanks kaya siya nakulong. Tumalo ng kalaban at umatake pero nasalag ng Fishman. Subalit nasugatan pa rin siya nito. Dagdag pa ni Husho na wala na siyang pake kay Luffy dahil natalo na ito. Pero sinabi ni Jinbei na magbabalik ang kanyang captain. Muling umatake ng napakaraming Fang Pistol ang kalaban sa kanya kaya umilag siya sa mga ito. Saka pinalaki ni Husho ang katawan nito at gumamit ng armament sa mga kamay at pangil. At mabilis na sumugod patungo sa Fishman kaya napaatras si Jinbei tapos binalibag niya ito sa sahig. Saka tinira ng water shot pero nakatakas ito. Kwento ni Husho na nung pinapahirapan siya sa kulungan ay niloko siya ng mga bantay na magdasal na siya kay Sun God Nika. At ito rin ang dahilan kaya kinaya niya ang pagpapahirap sa loob ng kulungan. Nag-teleport si Husho at inatake ang Fishman pero napakabilis pa rin kumilos ni Jinbei kahit nasa lupa. Ngunit napinsala nito ng finger pistol si Jinbei saka pinaulanan ng mga atake kaya tumalsik ang mga dugo nito. Pero nabali ng Fishman ang mga daliri ng kalaban. Tapos tuluyang binali ang mga kamao nito. Sinipa niya ang Fishman pero hindi nasaktan at wala ding kwenta ang kanyang mga pangil. Naghanda si Jinbei ng Fishman Karate Secret Art saka tinapakan ng buntot nito. Pag-atake ng dating warlord ay gumuho ang mga nasa likod sa lakas nito at saka tumalsik ng malayo. Samantala nagtatagisan din ng lakas ang mag-ama. At sinabi ni Kaido na sumunod na lang ito sa nais niya pero nais ni Yamato na maging malaya kaya pinalo siya ni Kaido. Ngunit muli siyang bumangon para sa Land of Wano. Saka tuluyan na siyang nag-transform. Tinamaan naman ni Queen si Sanji ng buntot nito. Tapos umatake pa ito ng mga light beam sa Pok pero hindi niya ito matamaan kahit na anong gawin. Nagmamadali na rin si Zoro dahil alam niyang kailangan nilang pagtulungan si Queen. Inihanda nila Dr. Miyagi ang injection pero pinaalalahanan muna siya sa side effect nito. Kaya tuluyan na siyang tinusok ng malaking karayom at tuluyang ibinigay ang gamot. Tinutulungan pa rin ng mga gifters si Frankie upang kalabanin si Sasaki. Sumugod ang kalaban ngunit pinigilan niya ito. Tapos inihagis ito ng cyborg ngunit muntik na siyang mahulugan. Nagalit si Sasaki kaya ginamit ang Beastman form nito upang tapusin ang robot. Samantala patuloy na naglalaban ang mag-ama sa itaas
taas ng kastilyo. At nagagalit si Kaido dahil ninakaw lang daw sa kanya ni Yamato ang devil fruit nito. Giit ni Yamato na hindi niya alam na devil fruit ang nakuhang pagkain dahil sa gutom. Nagbago ang anyo ng espada ni Sasaki saka umikot-ikot. Kaya nilabas ni Frankie ang espada pero pinaikot-ikot din ni Sasaki ang armas nito sa leeg para makalipad. Saka ito mabilis na sumugod sa cyborg at sa mga tauhan upang ubusin sila. Pinagbabaril naman ito ni Frankie ngunit walang kwenta kaya naglaban sila ng mga espada. Sa muling pagsugod nito ay sinalag ni Frankie. Nang tumigil ito sa paglipad ay inilabas ng cyborg ang General Shield pero masyado daw itong maliit. Kaya naghandang umatake si Sasaki pero paatras ang kanyang nagawa, dahil pala baliktad ang pagpapaikot nito ng propellers. Kaya muling pinaikot ito sa tamang direksyon ngunit ginamit naman ni Frankie ang maliit na shield. Ngunit tinamaan ng sungay nito ang launcher kaya ito sumabog. Tapos ni-wrestling pa ito ni Frankie sa sahig. Hindi na alam ng mga bata ni Law ang gagawin para mailigtas si Luffy. Subalit kusa naman itong na-revive at kaagad na naghanap ng karne. Pinuntirya ni Frankie ang tiyan ng kalaban pero napakatigas talaga ng balat. Kaya muling naglaban ng dalawa gamit ang kanilang mga sandata. Tapos nagawa pa nitong mabasag ang espada ni Frankie kaya nagpas siyang tumakbo ang cyborg habang inaatake nito. Saka siya naghanda ng Geon Cannon na sumabog ng napakalakas pero buhay pa rin ang kalaban. Kaya sunod niyang ginamit ay ang Radical Beam. Giit ni Kaido na ang kinain ni Yamato na Devil Fruit ay isang mythical type na guardian deity ng Land of Wano kaya nais niya sanang maging shogun ang anak. Ngunit patuloy silang naglaban dahil nais ni Yamato na maglakbay. Ginamit ni Yamato ang kakayahan ng Devil Fruit kaya nakagawa siya ng mga yelo at ipinang-atake sa ama pero kinontra ito ni Kaido ng apoy. Samantala sila Brook at Robin naman ay napunta sa isang kakaibang lugar, kung saan nakakakita si Robin ng mga hallucinations ng mga mahal sa buhay. Niyaya siya ng ina na sumama, ngunit pinipigilan siya ni Brook. Kalaunan ay nalaman din ni Robin na isa lang itong ilusyon. Dahil sa sinabi ay inatake siya ng fake sa all pero hindi siya matamaan. Saka nagpalabas siya ng malaking mga kamay at tuluyang natalo ang mga tauhan ni Black Maria. Tumakbo ng mabilis si Robin saka dumating na rin si Brook. Ngunit umatake si Black Maria sa kanila ng apoy. Ikinwento ni Brook na sa loob ng mist ay nakita niya ang dati niyang mga kasamahan sa Rumbar Pirates. Pero inatake siya ng mga ito, kaya nalaman niyang isa lang itong ilusyon kaya pinatay ang mga kalaban. Habang tumatakbo ay inatake na naman sila ni Black Maria. Saka naglabas pa ito ng sapot upang mahabol sila. Tapos pinaikot-ikot ang sandata kaya ginamit ni Robin ang kapangyarihan para makaligtas sila sa apoy. Pinalabas naman ni Brook ang kaluluwa at nagtungo sa sandata kaya nagawa niya itong mapagyelo. Kaya pinalo niya ang dalawa at nahulog ang mga ito pero ginawa ring yelo ni Brook ang buong paligid. Sumugod si Brook sa mga alalay nito. Si Robin naman ay nagpalabas ng napakalaking katawan na napakaraming mga kamay. Tapos hinawakan niya ang mga galamay ng kalaban. Pero nang umatake si Maria sa mga kamay ay nasaktan din si Robin. Tapos gagamit pa ito ng lason sa kanya na nasa dulo ng mga galamay. Kaya sinaputan niya ang mga kamay ni Robin para hindi makaiwas. Nakita nila Shinobu na malapit na sa Flower Capital ang Onigashima. Nang marinig nila si Luffy na naghahanap pa ng maraming mga karne sa mga bata ni Law. Natuwa si Momo nang makita na ligtas ang ating bida. Pero sinabi nito na namatay na sila Kiko at Kinemon. Nais ni Luffy na magpakatatag ito dahil hindi pa natatapos ang laban. Natatakot si Caribou na mamatay si Luffy dahil siguradong hindi siya makakatakas sa Land of Wano pag nagkataon. Dahil dito ay nagdala siya ng napakaraming pagkain para kay Luffy. Pagkatapos ay nakiusap ang bida kay Momo na dalhin siya muli sa itaas. Nahuli ni Black Maria ang Giant Robin, saka nito walang awang pinagsusuntok ng forefinger hanggang sa maglaho ito. Saka muling nagpalabas ng mga kamay ang dalaga ngunit sinalag naman ito ng mga sapot. Saka ito sinunog ng Toby Rappo. At nagpatuloy siya sa pag-atake ng mga sapot kay Robin. Hanggang sa mahuli siya ng mga sapot sa likod kaya tuluyan na siyang sinunog ni Maria. Saka pinagsusuntok pa siya nito sa pagmumukha. Si Brook naman ay gumawa ng ice wall sa pagitan nila pero nagustuhan pa ito ng Toby Rappo dahil walang pipigil sa kanya na pahirapan si Robin. Ngunit sa gitna ng pagpapahirap sa kanya ay naalala nito ang itinuro ni Koala kaya ginamit niya ito para atakihin si Maria pero hindi ito tumama. Ngunit ang target pala talaga niya ay ang Kisame upang gumuho ito. Dahil dito ay namatay ang apoy. Tapos paglingon ni Maria ay nakita ang mas malakas na kapangyarihan ni Robin na isang demonyo. Inilabas naman ng Toby Rappo ang mga galamay na may lason, saka sumuntok din siya ng may lason ngunit napigilan lang ito ni Robin. Saka nagpalabas ng mga kamay upang mahuli si Black Maria. Pero pumapalag pa ito para makatakas. Ngunit gamit ang lakas ng demon form ni Robin ay tuluyan niya nang nabali ang spine nito. Pagsilap naman ng mga kasama ni Maria ay nagulat sila nang makita na natalo ang kanilang boss. Saka naman sumugod si Brook sa kanila at tinalo sila sa isang atake lang.
Samantala nanalo man si Robin ngunit naubusan na rin siya ng lakas. Giit ni Caribou na pang isang buwan niya itong pagkain kaya dapat ay matalo ng bida si Kaido. Nais naman ni Momo na sundin ang nais ni Luffy na dalhin niya ito sa itaas pero ayaw pumayag ni Shinobu. Kaya nakiusap si Momo na gamit ang Devil Fruit ng ninja ay gawin siya nitong matanda. Nang matapos ang bida ay nagpasalamat siya sa maraming pagkain. Giit ni Caribou na pang isang buwan niya ang kinain ng bida kaya dapat ay matalo niya si Kaido. Pero sobrang taba niya na kaya gumawa ng paraan para ma-digest kaagad ang kinain. Sa third floor ng palasyo ay kalaban ni Raizo si Fukarokuju. Nagpalabas siya ng mga clone at umatake pero ginagamit ng kalaban ng mahabang tenga para protektahan ang sarili tapos tinamaan pa nito ang tunay na Raizo. Ginamit nga ni Shinobu ang powers ng ripe fruit kaya naging isang binata na si Momo. Si Killer naman ay walang awang pinaghihiwa si Hawkins pero dahil sa mga dummy ay ayaw pa nitong mamatay. Matapang naman na sumugod si Kid kay Big Mom pero nawasak nito ang kanyang mga bakal. Pero hinigop niya lang ulit ang mga ito para makagawa ng panibagong malaking kamay. Ngunit pag-atake ni Killer kay Hawkins ay si Kid ang nasaktan dahil ginawa din pala siyang dummy ng salamangkero. Kaya nanganib ang buhay ni Kid kay Big Mom. Saka sinabi ni Hawkins na mapapatay lang siya ni Killer kung handa din itong patayin ang kanyang captain. Umatake ng malalakas na laser si Queen pero ginamit ni Sanji ang bilis upang masipa ito ngunit dumating pa si King kaya napilitan siyang tumakas at umilag din sa mga laser. Gayunpaman ay sumugod pa rin ang Cook gamit ang nag-aapoy na paa patungo sa espada ng All-Star. Tapos pag-atake ni King ay si Queen ang tinamaan niya ng apoy. Sunod ay inatake ng binata si King, tapos ginamit niya ang lakas ni King para makabuelo ng malakas sa pag-atake niya kay Queen. Ngunit tinamaan na rin ni King ang Cook, saka sinunog ni King ang isang tridor na gifters. Si Queen ay walang tigil na pinagbabaril ng laser ang mga ito, habang si Marco ay ubos na rin ng lakas. Nanghihina na rin si Sanji kaya kailangan na talaga nila si Zoro pero ang tagal umepekto ng gamot. Pinag-utos ni King na hanapin si Zoro at patayin ito. Si Sanji naman ay na-uppercut si Queen. Natutuwa si Peros sa kanyang nakikita. Sa kabalak daw nito na tapusin si Sanji. Kaya inasintan niya ang Cook ng palaso. Ngunit dumating si Cat Viper at inatake si Boy Dila kaya tumalsik ito. Subalit nahanap na rin ng mga kalaban si Zoro kaya pilit nila itong pinrotektahan. Kaso nga lang ay nahabol pa rin sila ni King. At si Sanji ay busy naman kay Queen kaya katapusan na ni Zoro.